Inside, Edie. Dahil sa success ng ating previous video mga kapatrol, ay pagpatuloy natin ang pagbibigay ng mga comparison videos sa mga players na naglalaro na sa NBA na sa tingin natin ay hindi naman nalalayo ang ating idol na si Kai Sotto sa kanila. At sa videong ito ay ikokompara natin si Kai sa isa na namang higante na si Zach Edey ng Canada na isang legit 7'4" na naging 9th pick ng Memphis Grizzlies sa isang unexpected top 10 pick. Katulad ni Kai ay questionable rin ang mobility at ability to defend sa perimeter ni Zach Edey. Pero one would ask bakit naging lottery pick si Zach Edey samantalang si Kai ay hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng NBA team. Well, ano nga ba ang strengths ng dalawang players? Tested na kasi si Zach Edey sa USNCAA and he is a dominating force inside the paint. Walang masyadong moves pero napaka-effective using his 300 pounds body and 7'4" height against the rest of the field. So in other words, ay lakas ng katawan at tangkad ang pinaka-strength ni Zach Edey. Samantalang si Kai ay ang kanyang multi-skills and versatilities ang kanyang puhunan. At upang maintindihan natin kung sino ang mas magaling sa dalawa, ay tingnan natin ang konting highlights ni Kai Sotto vis-a-vis Zach Edey. There it is, you hit the rim. There's a tap. Oh! You called it! Again, you got a guy that size. That's the value of having him. Position yourself. You don't know where the ball's coming off. You got They had Filipowski and Walker Kessler trying to hold him off. Inside, Edey. そしてスノーからそのカイソット。 4 turnovers for the Jazz in their last. ファウルもらってもいいですね。インサイドもいいですね。カイソット。 No look pass, Edey wide open. Well, hindi ito hype pero mukhang very obvious na mas magaling si Kai kay Zach Edey, ang 9th pick ng NBA in this year's draft. Kung 1-on-1 ang labanan, ay siguradong dadalhin ni Kai Sotto si Zach Edey sa labas at atakihin tulad ng ginawa ni Kai noon kay Boban Marjanovic. Pero on the side of Zach Edey, ay siguradong pahihirapan rin niya si Kai sa ilalim katulad ng ginawa ni Sam Diguara kay Kai Sotto sa isang friendly ng Gilas versus Taiwan Mustang. Pero dapat ay magbunyi tayo sa pagkuha ng NBA kay Zach Edey dahil it means only one thing. Open na ang NBA sa mga less mobile and less skilled big men who exclusively operates inside the paint. Knowing this ay ito ngayon ang pinagtutuunan ng pansin sa kampo ni Kai, ang pagpapalaki at pagpapalakas ng kanyang katawan. So kung makukuha ni Kai ang lakas ng katawan ni Zach Edey plus the present skill ni Kai, ay magiging isang better version ni Zach Edey si Kai na makikita ng NBA next year. Isang malakas na player pero merong athleticism at merong tira sa labas na meron pang decent dribbling skills and above average passing skill. At kung mapalaki ni Kai ang kanyang katawan, ay walang duda mas magaling pa siya kay Zach Edey sa lahat ng aspeto ng kanilang laro. At kapag magtatapat ang dalawang players, ay siguradong pakakainin ng alikabok ni Kai ang Canadian big man. At balitang Olympics naman. Stephen Curry nagpaula ng tres. Team USA sinungkit gold ng Paris Olympics. Tiniyak ni Stephen Curry na makapag-uwi siya ng Olympic gold medal matapos ngang makuha ang ika-4 niyang NBA championship sa Golden State Warriors. May maipagmamalaki ng Olympic gold medal itong si Stephen Curry. Ito'y matapos niyang magpaula ng tres para sa Team USA na inilampaso ang France sa finals ng men's basketball sa 2024 Paris Olympics 98-87 sa Bercy Arena. Umiscore si Stephen Curry ng 24 points, 8 3-pointers, kabilang ang 4 na 3-pointers sa final minutes ng laro para itali ang France.
Nag-ambag si Kevin Durant ng 15 points, habang 14 points naman si LeBron James, na sinahugan pa ni LBJ ng 10 assists and 6 rebounds para tanghalin na MVP sa FIBA's tournament. Ito ang ikalimang sunod-sunod na Olympic gold medal ng Team USA. At si Victor Wembanyama, red is back. Hahablutin ang Olympic gold sa 2028 Los Angeles Olympics. Motibasyon para kay Victor Wembanyama ng France ang pagkatalo nila sa United States sa men's basketball final sa 2024 Paris Olympics. At target niya ngayon ang gold medal sa 2028 Summer Games sa Los Angeles. Nasayang ang ibinuhos ni Wemby na 26 points matapos ilang paso ang France sa star-studded Team USA. Sa kabila nito'y, patuloy naman daw silang lumaban at naiwasang matambakan ng 20 points. We can take this for granted. In a tournament like this, things can switch in a moment. The games were really high intensity, and we could have lost by 20 points, but we kept fighting. Saad ng 20 years old na si Victor Wembanyama. I'll be going for gold in 4 years' time. Dagdag pa ni Wemby. Nagpakita itong si Wemby ng kanyang pinakamahusay na offensive game sa Olympics na nagtala siya ng 26 points. Nag-ambag naman si Gershon Yabusele ng 20 points. Nakatama lamang ang France ng siyam sa 33 points attempts at nagkaroon ng 31-9 na kalamangan ang Team USA sa fast break points. Parehong nakatutok ang koponan sa depensa sa isang tensyonadong unang kalahati ng laro na nagtampok ng 10 lead changes. Nakuha ng Team USA men's basketball ang kanilang ikalimang sunod-sunod na gintong medalya. Pinangunahan ni Stephen Curry, LeBron James at Kevin Durant ang Team USA sa isang 98-87 na panalo laban sa host country na France upang manalo ng ginto. Isang tensyonadong gold medal game ito sa harap ng masiglang pro-France crowd sa Bercy Arena sa Paris at hindi kailanman nalamangan ang Team USA sa second half. At tinapos ni Stephen Curry ang laro sa pamamagitan ng isang nakakamanghang 3-point flurry sa huling bahagi ng ika-4 na quarter na kung saan nagtala siya ng 24 points. Si Stephen Curry ang nagbigay sa koponan ng hindi na maabot na kalamangan nang umiscore siya ng 4 na 3-pointers sa loob ng 2 minutes 11 seconds left of the game. At ang kanyang huling 3-pointer ay sa 35 seconds na lang ang natitira. So ito talaga ang tira na tila tanging si Stephen Curry lamang ang makakagawa. Nagsimula si Steph Curry ng mabagal laban sa France at nagkamali ng 2 maagang turnovers at hindi na ipasok ang kanyang unang 3 3-pointers. Pero mula sa puntong iyon, nakagawa siya ng 8 sa 10 niyang tres at nagtapos ng may 24 points.